Wait, masyado bang maliwanag? Okay, wait. Ay, natataasan ko. Wait. What's body gotta do? What? Yes, hello naman dyan, mga kababayan. Kung napapansin nyo naman, no, medyo malinaw ang quality ng ating video dahil ang ginagamit kong camera is Canon EOS 60D. Shoutout sa kaibigan ko si Ajin. Hiniram ko yung camera nila. So, ayan. Hindi ko alam sasabihin ko. Pero ang video natin for today is I will give you guys some Pero ang video natin for today is I will give you guys some tips and tricks. Pero ang video natin for today is magbibigay ako ng tips and tricks, do's and don'ts sa pagre-report kasi alam ko na dahil sa K-12 system or kung anong tawag man doon, basta dahil doon, parang napapadalas na yung pagre-report ng mga estudyante. And madalas din ako mag-report sa school namin. And hindi naman sa pagyayabang, pero marami akong natatanggap na compliments na kapag nagre-report daw ako, naiintindihan talaga nila yung topic. Parang ako din naman, kapag hindi ko naiintindihan yung nire-report ng isa kong kaklase, parang naiinis din ako, no? Kaya, ginawa ko tong video na to para makatulong sa inyo guys, and sana nga makatulong siya. Tip number 1, huwag puro basa. Girl, or boy, wag puro basa. I mean, ako personally, kapag yung discussant nagbabasa lang, parang tinatamad akong makinig. Alam nyo yun? Kasi parang, wala siyang paandar, girl. Parang, kasi ang point ko doon, lahat naman tayo marunong magbasa, di ba? Pero hindi lahat marunong umintindi. And yun ang point or yun ang trabaho ng mga reporter. Kailangan ipaintindi natin sa kanila kung ano yung nire-report natin. Number 2, the 30-second rule. You only have 30 seconds para ma-catch mo yung attention ng audience mo or ng classmates mo. Actually, minsan, 10 seconds nga lang eh. Ako personally, 10 seconds lang. Tapos, kapag hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, yung parang hirap na hirap ka mo siya, yung ganon, parang hindi na ako nagaganahan na makinig. Kaya, you only have 10 seconds to 30 seconds para makuha yung attention ng audience mo and para makinig sila sa'yo. Number 3, know your report. Wag na wag kang pupunta sa harap ng audience mo nang hindi mo alam kung ano yung mga sasabihin mo, kung ano yung ire-report mo. Kailangan kapag nagtanong sila, alam mo kung ano yung isasagot. Gets mo? And like, hindi porket gets mo na yung topic, gets na din ng audience mo. You have to find ways para maipaintindi mo sa audience mo kung ano yung mga sinasabi mo and kung ano yung topic mo. Sa philosophy, meron tayong tinatawag na elementary sentence. Ibig sabihin nun, papasimplihin mo yung mga sentences or yung statements para maintindihan ng audience mo. Huwag kang pabibo na mag-i-English ka doon sa harap tapos hindi naman pala naiintindihan ng audience mo, ha? Huwag pabibo. Number 4, use visual aids. Most people are visual learners. Ibig sabihin, parang mas naiintindihan nila yung topic kapag may nakikita silang visual aids. Whether it be yung mga kartolina, ganun, or Manila paper, PowerPoint presentation, basta may nakikita sila, mas maganda yon kasi mas naiintindihan nila yung mga sinasabi mo. Like, busugin mo yung audience mo, girl or boy. Ano ba yan? Hindi tayo sexist sa channel na to. So, girl and boy, okay? Basta, busugin mo ang mata ng audience mo. Kasi kapag gusto nila yung nakikita nila, mas interested sila na makinig sa mga sasabihin mo. Number 5, modulate your voice and be energetic. When you're talking in front of an audience, kailangan bawat salita na sinasabi mo ay naririnig ng audience mo. Yung iba kasi na nakikita ko nagre-report, habang patagal ng patagal, pahina ng pahina yung boses. Yung totoo. Kailangan you have to make sure na rinig ang boses mo sa 4 na sulok ng classroom nyo. Okay? And you have to be energetic. Napaka-importante nung
part na yon kasi kung ano yung energy or level ng energy na pinapakita mo sa audience mo, syempre magbabounce back din yon and yun din yung ipapakita nilang energy sa'yo. So kung matamlay ka, syempre magiging matamlay din yung audience mo, di ba? Aantukin din sila. Kaya make sure na bibong-bibo ka, no? Mag-enervon ka, ganun. Number 6 and the final tip is keep it simple. Before ka pumunta sa harap, before ka mag-report, syempre i-analyze mo yung topic mo, babasahin mo, and summarize it na lang. Yung iba kasi, alam mo ito yung nakakainis eh. Yung iba kasi, yung sa PowerPoint presentation nila, alam mo yung nandun lahat, kahit yung mga hindi naman na importanteng details, nakalagay pa din doon, and halata mo na hindi talaga pinaglaanan ng time. So parang, mawawalan ka ng ganang makinig. And hindi lang yung mga binibigay mong information ang kailangan simple. Kailangan din yung pag-explain mo is simple. What I mean by that is yung language or yung words na ginagamit mo, pasimplihin mo, okay? Huwag kang pabibo na gagamit ka ng highfalutin words, mag-i-English ka doon. Parang, pabibo, wag ganon. Huwag tayo doon. And that is it for our video today. I hope you guys enjoyed and sana nakatulong ako kasi alam ko na ang pagre-report ay parang it plays a big role sa grades natin, no? So, sabay-sabay tayong umangat. Sabay-sabay tayong magkakaroon ng matataas na grades. Okay? But ayun na nga, I'll see you guys in my next video. And until then, please do not forget to remember, life is tough, but so are you. This is Jana signing out. Peace!